少しつなくなっています。 Go Biko! Mga kapasok, isa lang ang aking hinihiling. Ipakita natin na kaisa tayo kay Kai Sotto sa kanyang pangarap at sana full support lang tayo kahit anong mangyayari. Paki-subscribe lang po kung kaisa ka namin. Click the subscribe button now. Boom! Pasok! Second game na ni Kai Sotto sa Yokohama B Corsairs versus Seahorses Mikawa. Pumasok si Kai Sotto at 1 minute 18 seconds left sa first quarter. 28-20, lamang dito ng 8 points ang Mikawa. At gandang pick and roll dito ni na Kai Sotto at Yuki Kawamura na nakakuha ng defensive foul. At nakakuha ng foul dito si Kai Sotto dahil nadula siya sa sahig. May floor rocks ata itong sahig ng Japan B-League, kaya talbog ang kalaban niya sa gilid. At tingnan natin ang depensa ni Kai Sotto. Pasimpleng harang lang at mintis ang tira ng kalaban. Di makagalaw dito ang import ng Mikawa na si Devante Gardner dahil sa depensa ng ating idol. At dito, mintis naman ang tira ng kalaban dahil kay Kai. At kitang-kita ang bilis na ng takbo ni Kai Sotto, ang layo ng mga hakbang. So yan ba ang mahina? Well, I don't know. Ewan ko sa inyo. At eto, easy 2-point kay Kai Sotto. Isinubo na lang niya ang bola. Boom! Pasok! At galing ito sa pasa ni Kenta Mori. At takot pumasok dito ang kalaban sa depensa ni Kai. Kaya nag-urong-sulong na lang. At eto pa, takot talagang lumapit kay Kai. Lupit mo Kai, takot matapalan ang kalaban. Gandang move dito ni Kai Sotto. Mintis na tira ni Yoki na ipasok pa ni Kai. Papetics lang, boom, pasok. At eto pa, putback dunk, boom, pasok na naman. At ito ang pang-highlight na one-handed dunk ni Kai Sotto. Boom, pasok. At galing yan sa pasa ni Gerald Uthoff. At mintis na naman ang tira ng Mikawa dahil sa depensa ni Kai. At tira pa ng tres dito si Jay Clayman. Pero mintis lang ang inabot dahil sa taas ba naman ng mga galamay ni Kai, harang talaga. At grabing talon dito ni Kai. Kuha niya ang rebound. At sayang ang shot dito ni Kai, di ata counted. At depensa naman ni Kai, mintis ang inabot ng kalaban at nakasungkit si Kai Sotto ng 6 points and 3 rebounds sa kanyang 13 minutes of action. Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sotto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Sotto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Sotto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Grabe ang ginagawa ni Kai Sotto. Pwede na mag-enjoy muna siya sa holiday season, pero ginawa pa rin niya ang lahat upang makabalik bago matapos ang taon. So diyan pa lang, it is considered a big success ang 2023 ni Kai Sotto dahil sa last 2 days ng taon ay nakabalik siya at pinatunayan sa lahat na hindi pa tapos ang kanyang basketball dream kasama ang kanyang NBA dream. Although 2 games are not enough game sample kung papaano si Kai Sotto magpe-perform in the next 4 months,
Pero pinaka-importanting nangyayari ngayon sa career ni Kai Sotto ay nakabalik siya and he is now fully healed. And that is what we have to be thankful dahil meron pa ring pag-asa na mag-improve at mag-develop si Kai Sotto. Again, he is still 21 years old, kaya napakalaki pa ng window ni Kai Sotto na makukuha ang kanyang full potential. And from all indications, ay makukuha niya ito sa Yokohama. Now let's have an honest review sa dalawang laro ni Kai Sotto so far para sa Yokohama. Well, ang kanyang pinakitang strength sa ngayon ay ang kanyang rim protection. Obviously, Kai Sotto is the tallest, kaya matatakot ka talagang aatakihin ang kanyang depensa, and Kai Sotto's rim protection is very impressive sa dalawang laro. Nakakuha pa siya ng 3 blocks sa unang laro at 1 block naman sa second game. Not to mention, the intimidation factor na kanyang nadadala sa ilalim. Very impressive. Pero sa ibang facet ng kanyang laro, ay it needs a lot to be desired. Kailangan pa talagang magpalaki ng katawan si Kai Sotto. Magpapalakas pa ng katawan dahil tinutulak-tulak lang siya sa ilalim. At tumatalsik pa rin si Kai Sotto sa mga posisyonan. While it is true na mas malakas na ngayon si Kai Sotto compared last year, the fact remains na kulang pa talaga. Pero the good thing ay correctable naman ito as he matures. At isa pang aspeto sa laro ni Kai Sotto na dapat mag-improve ay ang kanyang stamina. Mukhang kulang pa rin, kahit na 12 minutes lang ang kanyang nilaro ay may mga times na nawawala talaga ang kanyang aggressiveness. Palagi pa ring namimiwang si Kai Sotto na isang sign of fatigue. Pero ang importante ay naipakita naman ni Kai Sotto na mas bumibilis na siya ngayon, especially sa takbuhan. Pero ang hindi ko gusto kay Kai Sotto is the way he positions sa opensa. Palagi siyang pumupunta kung nasaan ang depensa at nagkumpol-kumpol na tuloy sa ilalim, and there is no way na makakuha siya ng pasa dahil well covered na kasi siya. I think the best way to use Kai Sotto is to use him as stretch center. At sa mga pick and roll ay wag lang roll palagi si Kai Sotto. Pwede naman siguro siyang mag-pop out at siguradong libre siya sa labas. And so far in the last 2 games ay walang play na para kay Kai Sotto. Yung tipong siya ang unang option. Palaging last option na si Kai Sotto. Pero dahil napaka-skill lang niya talaga, ayan ang dahilan kung bakit nakascore pa rin si Kai Sotto. Pero so far wala tayong nakikitang magandang play para kay Kai Sotto. Parang ganun pa rin at ginawang kengkoy lang si Kai Sotto at palamuti. Kaya kayod kalabaw itong idol natin just to give impact sa team. Pero again, nakadalawang laro pa lang si Kai Sotto sa Yokohama at galing pa siya sa injury, kaya expected naman yan lahat na restricted pa ang kanyang playing time. Parang nagpapainit pa lang si Kai Sotto and expect him na bubulusok ngayong January kapag makuha na niya ang kanyang rhythm sa kanyang laro. At very obvious rin na hindi pa kabisado ni Kai Sotto ang mga sets ng Yokohama, pati ang mga tendencies ng kanyang mga teammates. Maraming mga chances sa depensa na hindi nagkaamuyan sina Kai Sotto at iba niyang mga teammates, especially sa mga ball screens. Ito ang mga expected problems dahil kababalik pa lang ni Kai Sotto galing sa injury. Natural nag-a-adjust pa yan, pero intay-intay lang at siguradong puputok yan si Kai Sotto in the next games ng Yokohama.